Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa 1,000 kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. Risa Hontiveros nananawagan na nga guys sa ating Pangulo dahil umano'y kulto sa Socorro na pinangunahan ng kanilang leader na si Jiren Esquilario or kilala sa pangalang alias Senior Aguila. Kaya panuorin po natin yung buong video na ito guys kung ilang beses po tinawag ang pangalan ni Presidente BBM sa speech ni Risa Hontiveros. Tara, let's go! Mr. President, nakakahindik po ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Mr. President, I rise not just as the chairperson of the Senate Committee on Women, not just as a long-standing advocate for children, but also as a mother. I'm of the belief that all children are our children. My aid could not be postponed. This is a harrowing story of rape. Napakaganda po ng munisipyo ng Socorro. Kilala para sa Sohoton Cave at lagoons. At katabi lang din ng sikat na isla ng Siargao. Pero sa likod ng likas na ganda ng munisipyong ito ay may kakilakilabot na sekreto. Matagal na ang People's Organization na ang pangalan ay Socorro Bayanihan Services. Kilala ito dati sa pagiging civic organization na nagsusulong ng bayanihan sa munisipyo ng Socorro. Ngunit, noong 2017, nag-iba ang hugis at anyo ng organisasyong ito. Ayon sa mga taga-Socorro, kasama ang mismong mayor ng munisipalidad, nagsimula ang kulto noong may isang 17 na taong gulang na bata na ginroom para maging susunod na di umanong tagapagligtas. Kinumbinse ng leader ng organisasyon na itong si Jiren Esquilario na ang gawing leader ng Socorro Bayanihan Services dahil nga siya ang susunod na Mesiyas. Siya daw ang bagong Jesus. Siya daw ang magliligtas sa kanila. Siya ay binigyan ng script, tinuruan paano tumindig at magsalita na may tikas ng isang Mamerto Galanida na 3-term mayor ng Socorro at 3-term na bokal. Pagkatapos ay idineklara ni J. Renz sa komunidad na siya daw ang reincarnation ni Senyor Santo Niño. Ito ang kabanganakan ni Senyor Aguila. Noong Pebrero 2019, niyanig ang Surigao del Norte ng isang lindol. Nakakita ng oportunidad si Senyor at ang kanyang mga handlers. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay Kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral. The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. More than 100 elementary and secondary teachers from Socorro East and West districts who were SBI members went on AWOL. 13 regular employees and 41 job order workers from the municipal local government unit of Socorro have resigned. Enrollments at the Socorro East and West districts had an alarming decrease of 847 learners who are members of the Socorro Bayanihan Services Inc., both
in the elementary and secondary levels. Ayon sa isang nakapanayam ng aking staff na dating elementary school teacher, sabi daw ni Senyor Aguila, wala daw government employee ang pupunta sa langit. Kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. Hawak ko po, Mr. President, ang salaysay nitong dating DepEd teacher na ito. The mountain allowed the cult to continue its activities without scrutiny. Paano po sila nagkakapera? Kinokolekta ng organisasyon ang halos o mahigit na 50% ng mga natatanggap na 4Ps at senior citizen pension ng mga miyembro. Noong panahon ng pandemya at noong hinampas ang Surigao ng bagyong Odette, naglabas ang gobyerno ng social assistance para sa mga residente. Kinolekta ng organisasyon ang 40% to 60% ng natanggap ng bawat isa ng kanilang kasapi. Ang mga natatanggap na tupad o AIX, ang pera ng taong bayan, napupunta sa isang kulto. Pero mayroon din po kaming nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto na ito ay droga. In fact po, kung tama ang sources, ang motibasyon kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield dahil nailagay sa narco list ang pasimuno ng organisasyon na ito na si Karen Sanico at ang kanyang dating business partner na yumaong Municipal Circuit Court Judge na pinaslang di umano dahil sa kanyang pagkasangkot sa droga noong 2019. Si Mamerto Galanida ay naihamig di umano nila Sanico at naging bahagi din ng masterminds ng grupo. In July of this year, Mr. President, may 8 bata po na nakatakas na sa kulto at nasa kanlungan ng LGU at DSWD. Nagbuo ang Municipal Mayor ng Socorro na si Mayor Riza Timkang ng task force para gumawa ng aksyon laban sa kultong ito. Ngunit makapangyarihan po ang kulto. And this, Mr. President, is the urgency of the issue I am talking about. Gamit ang kanilang pera at impluensya, kinakasangkapan po nila ang mga magulang ng mga batang tumakas na miyembro pa nila at nagsasampa po sila ng habeas corpus ng mga kaso para maibalik ang mga bata sa kulto. Nagtagumpay na sila sa isang bata at itutuloy po nila isa-isa hanggang makuha po nila lahat. Ang mga bata na po mismo ang nagmamakaawa na huwag na silang ibalik sa kulto. Bakit nga naman nilang gugustuhing bumalik sa isang komunidad, sa isang leader na nanloloko, nanggagahasa at nananakit? Mr. President, this cult is not a cult in the shadows of Surigao. Sila po ay nagtatanim ng impluensya nila sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kanilang binuong performing group, ang Omega de Salonera, ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea. Dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas. Si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpa-picture pa sa ating na mga senador. Alam ko hindi natin ito alam, mga colleagues, dahil lagi naman may nagpapa-picture sa atin. Mr. President, this situation is so urgent na agad pong lumipad ang aming team sa Socorro to understand and vet the issue
And what we have learned is dire and despicable. We need to save those children. It is our duty, not just as senators, but also as parents, as human beings, to save children in most need of our help. We managed to raise the age of sexual consent. We passed the law penalizing child marriage. We strengthened protections against child trafficking. Now, real children are in danger, and time is of the essence. We must not look away. Dagang salamat kaayo, Mr. President. Sa tingin nyo guys, aaksyonan kaya ng ating Pangulo ang pananawagan ni Risa Hontiveros dahil sa Socorro Kulto? Maraming salamat sa panonood guys. At sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe guys para notify po kayo sa ating mga marites. Thank you!